Hello mga mi, it's me again. Another day, another vlog tayo. Kaya samahan niyo ako sa aking ganap ngayong araw. Ang video ito mga mi ay doon sa baryo. Nung nakaraang patungay ko lang siya ma-edit. Kaya ngayon lang din natin siya na-upload. So ayan nga mga mi, dahil nga nakita ko nga yung kuko ni Father sobrang haba na dyan. Kaya sabi ko gupitan ko siya ng kuko para naman ay maging maganda tingnan yung kanyang mga kuko. Kaya kumuha na ako dyan ng upuan. Yung dilaw na upuan, kinuha ko yan sa baba doon sa may labahan. Kaya yung isa dyan sa labas, kinuha ko para mapagpatungan ng kanyang paa. Para naman maging mapadali yung ating paggugupit ng kanyang mga kuko. Si Father lang din mag-isa dito sa bahay. Tapos si Kuya nasa school. Tapos si Julie naman nasa school din. So siya lang. Kaya kulang na pumunta kami dito para naman ay magawa ko rin tong paggugupit ng kanyang mga kuko. Alam niyo mga minoong dalaga pa talaga ako. Ganyan din yung ginagawa ko noon kay Father. Kasi nga hindi naman niya magupit-gupitan yung mga kuko niya. Kasi nga syempre busy ganyan. Sa kapal kasi ng kuko ni Father mahirap talaga gupitin. Kaya kailangan talaga ng pwersa. Hindi kaya ng bata lang ang magkukupit. Kailangan talaga matanda. So ayan nakita niyo naman mga mi sobrang kapal niyan. Kaya bihira lang din siya kasi magkupit. Kaya yung kuko natin halimbawa is hindi natin nagugupit. Nagiging makapal siya. Kahit ako ranas ko din yan minsan kapag nagupit ako matagal hindi nakapagupit ng kuko. Ganun ang nangyayari. So nahirapan lang talaga ako mga mi gupitin yung mga kuko ni Father dahil sobrang tigas talaga nito. Nang sinabihan ko nga dyan si Father na gugupitan ko yung kanyang mga kuko, sabi niya sa akin nahihiya daw siya kasi madumi daw yung kanyang paa tapos wala daw siyang ligo kasi nga nagkasakit nga yan si Father dyan. Tapos dinala natin Maricel sa doktor kaya wala pa talaga as in ligo. Sabi ko sa kanya pagkatapos ko gupitan, magligo na lang siya para naman ay fresh yung kanyang pakiramdam. At pagkatapos ko nga gupitan si Father ng kuko dyan, umalis na rin kami dahil nga kailangan ko pang dumaan sa barangay hall kasi nga naroon ang sadya. Tapos after nun umuwi na rin kami. Dahil nga nagkasakit nga yan si Father tapos ang kasama niya pumuntang doktor si Ate Maricel kasi si Ate Maricel lang naman ang malapit dito. Ako kasi mga mina sa bayan kaya hindi talaga ako basta-basta nakakapunta agad dito. Kailangan sadyain pa rin talaga. Kaya habang nandito ako samantalahin ko nang magupitin yung kuko ni Father para naman kahit paano ay malinis na siya tingnan. So ayun pagdating namin mga mi dito sa bahay tinanong ko si Father kung kumain na siya tapos nakita ko sa may lamisa meron naman siyang pagkain parang ampalaya yung kanyang ulam. Kaya sabi ko okay na yan at least gulay. Kasi importante talaga kapag tumatanda is more on gulay dapat ang mga inuulam para yung sustansya na kailangan ng ating katawan yun yung ating makakain. Kaya in-advise ko din talaga si Father na dalasan ang kain ng gulay para naman matulungan siya agad na lumakas at gumaling. So ayan mga minapansin nyo na nahihirapan talaga ako maggupit ng kuko ni Father kahit malaki na yung nail cutter na gamit ko pero hindi pa rin talaga as in. Pero tinapos ko talaga yan mga medyaan para lang ay bago kami umuwi okay na malinis na yung kanyang mga kuko. Sabi ko nga kay Father kung mayroon lang panlinis kukuskusin ko yung mga kuko niya para kahit paano malinis na as in. Sa ngayon kasi wala namang panlinis kaya gupit na lang yung aking. Hindi ko lang mi alam kung makaka-relate kayo kung ganito din ba kayo sa mga tatay nyo. Kami kasi mga mi ganyan talaga kahit noon pa medyo bata pa ako parang nakasanayan na rin talaga namin na ganyan yung adapt namin ba kahit yung nabubuhay pa si mother kasi ganyan din si mother siya talaga nagre-ready ng mga susuotin ni father kapag magsisimba kapag aalis. So kami na rin talaga yung gumagawa ng ganyan parang adapt na rin talaga namin. Kaya importante pala talaga na kung ano yung mga gandang bagay dapat yun ang nakikita ng mga anak natin para pagtanda nila yun din ang gagawin nila. So kami kasi parang yun yung nakita namin sa parents namin kaya na-adapt din talaga namin. Sagdo silang mga mino na may mga anak na hindi talaga kayang alagaan ng magulang pero yung magulang talaga kahit kailan hindi tayo matitiis niyan.